4th month celebration na nga pala ngayon ng aming Baby Malik store mga mare at pare, kaya naman nagluto nga kami ng sinaing na mamali at ng pinugutang hipon. Umagang umaga pa nga lang mga mare, naghanap nga ang aking buyok ng malaking mamali dahil isasaing nga daw niya ito. Tapos i-order nga rin pala ako ng hipon dahil sabi ko nga mga mare, parang bang sarap nga akong magpinugutan ngayon. 4 na buwan na po kasi ngayon ang aming bunso, kaya naman ayan at nakapangbubuyog na costume nga po siya. Mabilis ho talaga ng panahon at parang kailan lang at banlaki pa nga ho ng tiyan ko, pero ngayon ebang laki na nga ho ng aming bunso. Nakakausap na nga ho siya ngayon mga maret, sumasagot na nga rin, tapos humahalakak na nga rin po siya at nakakatagilid na. Hindi nga ho nakasalok ng Skylab ngayon si Buyok dahil nakataas nga ho yung lambat ng Skylab niya doon sa bandang laot. Kaya eto't bumili na nga lang ho siya ng malaking mamali doon sa kabilang barangay at pagkarating nga ho niya sa bahay ay nilinisan na nga ho niya agad ito at in-slice na nga rin. Ibabalot nga ho namin ito sa dahon ng saging, kaya ayan at nagpakuha na nga rin ho ako kaninang umaga. Pagpasensyahan nyo na nga ho ang aking pag-voice over mga mare dahil may maingay nga ho dito sa aking tabi nyo. Skoday! Masarap din kasi kapag ka nakabalot sa dahon ng saging ang isda at para hindi na nga rin ho sila madurog. Bali 14 kilos nga pala yung nabiling isda ni Buyok mga maret, nagkakahalaga nga ho iyon ng 600 pesos. Dalawang malaking mamali nga ho yung binili niya at yung isang pirasong mamali nga ho iihawin na nga lang ho namin. Marami nga rin ho nagsasabi na napagkakalansa nga daw ho ng isdang ito. Well, totoo naman po siya, pero depende rin naman yun sa pagluluto. Etong sinaing na mamali ay matagal na po talaga naming iniluluto. Talagang napagkakasarap po niyan, lalo na nga kapag ka naka-pressure cooker, talagang malambot pati tinik. Yung bandang buntot naman ng isda mga mare, gagawin namang kilawin ni Buyo, kaya ayan at ginet-get na nga ho niya ng maliliit. Nilagyan ko nga muna ng kalamyas yung ilalim ng pressure cooker, tapos inilagay ko naman yung ulo ng mamali. Naglagay nga rin ako ng sili sa ilalim para naman may anghang nga ang ating sinaing. Nang mailagay ko na nga ho lahat ng isda dito sa pressure cooker, naglagay nga ho ulit ako ng sili, kalamyas, tubig, bawang at kaunti pang asin. Ilang oras nga rin namin ito na iluto at nung maluto na nga siya ay ganyan na nga ho ang naging itsura niya at grabe, napagkakasarap nga ho at napakabango. Habang nakasalang naman ang sinaing na mamali kanina ay eto tinatanggalan nga ho namin ng ulo ang hipon. 3 kilong hipon sana ang order ko, kaso nga lang 1 kilo mahigit nga ang nahuli, kaya naman eto na nga lang ang iluluto ko. Mabuti nga mga mare, may naipadala pa nga sa akin pagkakahirap nga daw ng panguhuli ng hipon ngayon. Ibe-blender ko nga ho ang ulo ng hipon para makuha nga ho yung katas dahil yun nga ho ang isasama natin sa sabaw. Nung araw nga ipadikdik lamang ang ginagawa dito para makuha nga yung katas, pero syempre ngayon nga igagamitan na natin ng blender para mas madali. Yan kasi ang magpapalasa sa ating pinugutang hipon, kaya kailangan ay durog na durog nga ho. Pagkatapos naman nating ma-blender, eto't sasalain naman ho para makuha na nga ho yung pinakakatas. Pagka ho ganyan ay pwede pa nga ho ulit yung i-blender at lagyan ng tubig para mas marami nga ho tayong maisabaw. Bali, isinama ko na nga rin pala yung hinog na sampalok dito sa katas nga ng ulo ng hipon para isang lagayan na lamang mamaya. Tapos ayan nga mga mare, naggisa nga lang ako dyan ng luya, bawang sibuyas at saka kamatis. Tapos nung maluto na nga, nilagay ko na nga rin ho ang ating hipon. Naglagay nga ho ako dyan ng maraming luya, tapos iginisa ko nga hong mabuti yung hipon para hindi nga ho siya malansa. Tapos ayun, nilagay ko na nga rin ho ang mga gulay na okra, labanos at saka gabi. Ibinuhos ko na nga rin ang katas ng ulo ng hipon at pakuluin nga lang ho yan ng mabuti para hindi malansa, tapos inilagay ko na nga rin ho yung mga pampalasa. Grabe mga mare at pare, yan po yung pinakamasarap na version ng sinigang para sa akin na talagang hindi mo makakalimutan ang lasa niyan kahit saan ka nga magpunta. Thank you Lord po talaga dahil binigyan nga ho niya kami ng napagkaka-cute at healthy na baby boy. Siya po talaga ang apple in our eyes dahil talaga namang tuwang-tuwa po kami dyan, lalong-lalo na nga ang kanyang mga ate. Sabi nga ho ni Buyok mga mare, talaga naman daw tanggal ang kanyang stress kapag ka nakikita nga ho ang aming bunso. Sarap po talagang magkaroon ng baby sa bahay, talaga naman magkakaroon ka ng libangan at ng laruan. Pagkatapos naman hong maluto ang pinugutang hipon at sinaing na mamali, eto't niluto na nga rin ho ang adobong baboy. Bali 5 kilo nga lang ho itong binili kong karne ng baboy mga mare, para naman kahit paano ay may mapagsasalu-saluhan nga kami dito. Nagluto nga rin ho kami ng tinolang manok para naman yung may gusto nga ho ng sabaw, ito na nga lang ho yung uulamin. Tapos yung tito naman ni Malix na galing Baguio ay may uwi nga hong Jollibee, kaya ayan at pinicturan nga ho muna namin dahil yan nga daw ho yung handa niya. Diyos ko da. Kaya naman mga mare, kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. And see you on my next vlog. Bye!